500 milyong piso. Yan ang halaga ng yaman na ibinigay ko sa kanila. Pero sa isang iglap, sa loob lang ng 3 segundo, naramdaman ko na ang lahat ng sakripisyo ko ay naging basura. Literal na basura. Narinig ko ang lagapak, ang tunog ng leche flan na tumama sa ilalim ng basurahan. Nakita ko ang kamay ng anak ko, ang panganay ko, si Ricardo. Siya mismo ang naghulog nito. Wala man lang pag-aalinlangan. At hindi lang yon. Humarap siya sa mga bisita niya, sa mga kaibigan niyang mayayaman. At sinabi niya ang mga salitang dumurog sa puso ko. Sinabi niya, akala yata ni tatay ay mahirap pa rin tayo. Akala niya kailangan pa nating kumain ng lutong bahay. Nagtawanan sila. Ang lakas ng tawanan nila. Nakatayo lang ako doon. Hawak ang walang laman na kahon. Nanginginig ang tuhod, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ang hindi nila alam, ang leche flan na iyon ay hindi lang basta pagkain. Iyon, ang recipe ng asawa ko. Si Marta, ang nanay nila. Iyon ang huling alaala na meron ako sa kanya. Gumising ako ng alas 5 ng umaga para lutuin iyon. Nagmaneho ako ng 3 oras mula Batangas. Tinitiis ko ang sakit ng likod ko. Tinitiis ko ang labo ng mata ko para lang maihatid iyon sa kanila. Dahil akala ko pamilya pa rin kami. Pero nagkamali ako. Wala silang utang na loob. Ang anak na pinalaki ko. Ang anak na binigyan ko ng puhunan para yumaman. Ang anak na iniligtas ko sa pagkakakulong noong bata pa siya. Siya pa ang mismong yumurak sa dignidad ko sa harap ng ibang tao. Tinignan nila ako na parang isa akong pulubi. Isang matandang abala sa kasiyahan nila. Nakalimutan nila na ang marmol, na inaapakan nila, ang bubong sa ulo nila, ang kotseng minamaneho nila. Lahat ng iyon, galing sa pawis ko, galing sa sakripisyo namin ng nanay nila. Pero may isa pa silang nakalimutan. Isang napakahalagang bagay na hindi nila binasa sa mga dokumento. Akala nila, dahil matanda na ako, dahil mahina na ang tuhod ko, ay wala na akong magagawa. Akala nila ay tapos na ako. Diyan sila nagkakamali. Hindi nila alam. Hawak ko pa ang titulo. Hawak ko pa ang kapangyarihan. Ang tawanan nila nung gabing iyon? Iyon na ang huling beses na tatawa sila ng ganon dahil sa Lunes. Sa pagbukas ng bangko sa Lunes ng umaga, sisiguraduhin ko na ang mundo nilang gawa sa pera ay guguho. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay hustisya. At sisiguraduhin ko na matututo sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Bago natin ituloy ang kwento kung paano ko binawi ang lahat, kung naniniwala ka na dapat igalang ang mga magulang, kung naniniwala ka na may karma sa mga walang utang na loob, pindutin mo muna ang subscribe button. At sabihin mo sa akin sa comments kung taga saan ka nakikinig ngayon. Gusto kong malaman kung saan umaabot ang kwentong ito. Handa na ba kayo? Simulan natin ang kwento. Alas 5 pa lang ng umaga. Madilim pa sa labas ng bintana ko dito sa Batangas. Pero gising na ako. Hindi naman talaga ako makatulog ng maayos kagabi. Halo-halo ang nararamdaman ko. Excited, kinakabahan, sabik. Ngayon kasi ang araw ng reunion. Ang araw na makikita ko ulit ang mga anak ko at ang mga apo ko. Dahan-dahan akong bumangon. Naramdaman ko agad ang kirot sa likod ko. Ang rayuma. Parang kaibigan na hindi ako iniiwan. Sanay na ako dito. May edad na 73 taon na ako. Pumunta ako sa kusina. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Dati. Puno ito ng ingay. Sigawan ng mga bata. Tunog ng radyo. At ang boses ni Marta. Ang asawa ko. 2 taon na siyang wala. Pero sa bawat sulok ng bahay na ito, nararamdaman ko pa rin siya. Lalo na sa kusina. Kinuha ko ang lumang yanera. Yung hulmahan ng leche flan, medyo yupi na ang gilid nito. Pero ito ang paborito ni Marta. Oh Ramon, dahan-dahan sa pagbati ng itlog ha, baka bumula. Parang naririnig ko pa ang boses niya, napangiti ako. Kinausap ko ang litrato niya na nakapatong sa ibabaw ng ref. Marta, sabi ko ng mahina, gagawin ko ang specialty mo ngayon. Pupunta ako kila Ricardo. Dadalhan ko sila. Alam kong matutuwa ang mga apo ko. Yun ang paborito nila lalo na si Junior. Naalala ko pa nung maliit pa siya, nag-aagawan pa sila sa latik. Sinimulan ko ang pagluluto. Binasag ko ang mga itlog. Isa-isa, inihiwalay ang pula sa puti, maingat, dahan-dahan. Gaya ng turo ni Marta.
Hinalo ko ang gatas, ang asukal, ang dayap para mawala ang lansa. Mabango. Amoy vanilla at asukal ang buong kusina. Amoy Pasko, amoy pamilya. Habang hinihintay kong maluto ang leche flan sa steamer, umupo muna ako. Hinaplos ko ang tuhod ko. Mahaba ang biyahe mamaya. 3 oras papunta sa Maynila. Traffic pa sa SLEX sigurado. Sa totoo lang. Nahihirapan na akong magmaneho ng malayo. Minsan, nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Minsan, nanlalabo ang paningin ko kapag nasisilaw sa araw. Pero kakayanin ko para sa pamilya. Ilang linggo ko na itong pinaghahandaan. Ilang beses akong tumawag kay Ricardo. Sa panganay ko, "Anak," sabi ko sa kanya sa telepono nung isang araw. "Gusto ko sanang makita ang mga bata. Pwede ba tayong magsama-sama?" Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Malalim. Parang pagod na pagod siya sa akin. "Sige tay," sabi niya. "Pero wala kaming time sumundo ha. Magulo ang schedule. Ikaw na lang ang pumunta dito sa Alabang." Masakit. Masakit isipin na parang abala pa ako sa kanila. Pero inintindi ko na lang. Busi sila. Mayayaman na sila eh. Malalaki na ang negosyo. Negosyong galing sa perang ibinigay ko. Okay lang. Basta makita ko sila. Basta mayakap ko ang mga apo ko. Sapat na yun sa akin. Nang maluto ang leche flan, pinalamig ko muna ito. Napakaganda ng kinalabasan. Makinis. Walang butas-butas. Kulay ginto ang arnibal. Siguradong matutuwa si Marta kung nakikita niya ito. Kumuha ako ng malinis na kahon. Binalot ko ito ng makapal na tuwalya para manatiling mainit, para hindi mabasag sa biyahe. Binitbit ko ito na parang ginto. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa luma kong kotse. Luma na ito, pero matibay, parang ako. Pinaandar ko ang makina. "Marta, bulong ko ulit. Samahan mo ako ha. Bisitahin natin ang mga anak mo." Nagmaneho ako palabas ng Batangas. Masikip ang trapiko sa highway. Mainit ang araw. Sumasakit na naman ang likod ko pagkalipas ng 1 oras. Pero sa bawat kirot, iniisip ko na lang ang ngiti ng mga apo ko. Iniisip ko ang mainit na yakap nila. Iniisip ko na uupo kami sa hapagkainan, magkukuwentuhan, tatawa at kakainin nila ang leche flan na niluto ko ng may pagmamahal. Iniisip ko na kahit matanda na ako, kahit mag-isa na lang ako, ay mahalaga pa rin ako sa kanila. Iyon ang nagpalakas sa loob ko habang binabaybay ko ang mahabang daan papunta sa bahay na puno ng yaman. Ang bahay na akala ko ay tahanan ko rin, pero hindi ko alam na sa pagdating ko doon, ang puso ko ay dudurugin ng mas pino pa sa asukal. Sa wakas, natanaw ko na rin ang gate ng subdivision sa Alabang. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong igalaw ang leeg ko. Masakit. Naninigas na naman ang rayuma ko. Hindi biro ang 3 oras na biyahe mula Batangas, lalo na kung ang kasama mo lang ay ang ugong ng lumang makina ng kotse at ang sarili mong mga iniisip. Pero nawala ang pagod ko nang maisip ko ang dahilan ng pagpunta ko. Ang mga apo ko. Sabik na akong makita sila. Ilang buwan na rin. Huli ko silang nakita ay noong birthday ng bunso kong apo. At saglit lang iyon, ni hindi ko nga sila nayakap ng mahigpit dahil nagmamadali silang umalis papuntang mall. Ngayon, iba ito. Reunion ito. Panahon ng Pasko. Panahon ng pamilya. Pagpasok ko sa village, iba talaga ang hangin dito. Amoy mayaman. Malalaki ang mga bahay. Matataas ang gate. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Tahimik. Dahan-dahan kong ipinasok ang luma kong Toyota sa driveway ng bahay ni Ricardo. Muntik na akong walang maparadahan. Puno ang garahe. Puno rin ang driveway. Bumungad sa akin ang kintab ng mga sasakyan. May itim na BMW, may puti na Mercedes-Benz. At sa gilid, may nakaparadang Tesla. Yung kotseng de kuryente na napakamahal. Napahawak ako sa manibela ng luma kong sasakyan. Napatingin ako sa mga kamay ko. Kulubot na. May mga peklat ng simento at bakal. Napabuntong hininga ako. Ang mga kotseng iyon. Ang kinang ng mga iyon. Lahat iyon ay galing sa pawis ko. Lahat iyon ay galing sa perang ibinigay ko kay Ricardo noong ibenta ko ang kumpanya. 15 taon na ang nakakaraan. Naalala ko pa noong bata pa siya, ni pambili ng gulong ng bisikleta ay wala siya. Umiiyak siya sa akin noon, hinihingi ang baon niya. Ngayon, tignan mo naman, ang garahe niya ay mas malaki pa sa unang bahay namin ng nanay niya. Pinatay ko ang makina. Kinuha ko ang kahon ng leche flan sa upuan.
Mainit pa. Mabuti naman. Binalot ko kasi ito ng makapal na tuwalya. Gusto kong matikman nila ito ng mainit-init pa. Yung tipong matutunaw sa bibig. Dahan-dahan akong lumabas ng kotse. Inayos ko ang suot kong polo. Medyo luma na ito pero plansado naman. Ito ang paboritong polo ni Marta na ipinapasuot sa akin tuwing may okasyon. Naglakad ako papunta sa pinto. Ang batong daanan ay gawa sa imported na tiles. Madulas. Kailangan kong mag-ingat. Ayokong madulas at mabitawan ang leche flan. Mula sa labas, dinig na dinig ko ang tawanan. May tugtog ng jazz music. May tunog ng mga baso na nagkikilingkingan. Mukhang masaya sila. Mukhang marami ng bisita. Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Tatay naman nila ako. Bahay ito ng anak ko. Pero bakit pakiramdam ko ay isa akong estranghero nakakatok sa pinto ng mayaman? Huminga ulit ako ng malalim. Kaya mo yan, Ramon. Para sa mga apo. Bulong ko sa sarili ko. Pinihit ko ang seradura. Bukas ang pinto. Pumasok ako. Ang lamig. Sobrang lakas ng aircon. Ang bango ng paligid. Amoy mamahaling pabango at pagkain. Ang foyer o ang pasukan ay gawa sa marmol. Napakakintab sa taas. May nakasabit na crystal chandelier. Napakalaki. Kumikinang ang bawat butil ng kristal. Napahinto ako saglit. Tinitigan ko ang chandelier. Naalala ko noong nagpunta si Ricardo sa opisina ko noon. Umiiyak. May utang daw siya sa sugal. Muntik na siyang makulong. Ako ang nagbayad. Ako ang sumalo. Kung hindi dahil sa akin. Wala siya sa bahay na ito ngayon. Baka nasa kulungan siya. Pero heto siya ngayon. Hari ng sarili niyang kastilyo. Naglakad ako papasok sa sala. Maraming tao. Mga naka-jazz. Mga babaeng naka-gown at mamahaling alahas. Mga kaibigan yata nila sa business, mga sosyal. Wala ni isa man lang ang pumansin sa akin. Para akong hangin. O baka para akong dumi sa malinis nilang sahig. Sa sulok, nakita ko ang manugang ko. Ang asawa ni Ricardo, si Vanessa, nakahiga siya sa sofa habang may kausap na bisita. Hawak niya ang isang baso ng wine. Nakita niya ako. Sigurado ako. Nagtama ang paningin namin. Inaasahan ko na tatayo siya, na magmamano, o kahit ngumiti man lang. Pero hindi. Tinignan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Yung tingin na parang nagtatanong kung bakit ako nandito. Tapos, lumingon siya sa katulong na dumaan. Yaya, sabi niya nang walang kaemo-emosyon. Nandito na ang tatay ni Sir Neo, pakisabi. Yun lang. Hindi siya bumangon. Hindi siya lumapit. Binalik niya ang atensyon niya sa kausap niyang bisita at tumawa ng malakas. Kumirot ang dibdib ko. Hindi naman ako humihingi ng red carpet. Hindi ko kailangan ng parangal. Pero konting respeto lang sana. Tatay ako ng asawa niya. Lolo ako ng mga anak niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa kusina kung saan nanggagaling ang amoy ng pagkain. Doon ko nakita ang mga apo ko. Nasa isang sulok sila. Nakaupo sa matataas na silya. Mga apo, tawag ko. Masaya ang boses ko. Sinubukan kong itago ang lungkot ko. Andito na si Lolo. Lumingon sila saglit. Saglit lang. Hi Lolo, sabi nung isa. Walang gana. Tapos. Balik agad sa pagpindot sa cellphone. Ni hindi man lang tumayo para humalik. Ni hindi man lang tinignan kung ano ang dala ko. Para bang isang commercial lang ako sa pinapanood nila sa TV. Isang saglit na abala na pwede nilang i-skip. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na kusina. Hawak ang kahon ng leche flan. Pakiramdam ko ay lumiliit ako. Pakiramdam ko ay nawawala ako sa loob ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay puno ng tao, puno ng gamit, puno ng yaman. Pero napakalamig. Napakalamig ng pagtanggap nila. Hinihintay ko si Ricardo, ang panganay ko. Baka sakaling siya. Baka sakaling siya ay iba. Baka sakaling matuwa siya na nakarating ako. Pero noong mga sandaling iyon, habang nakatayo ako sa marmol na sahig, naramdaman ko na ang isang mabigat na katotohanan, ang yaman na ibinigay ko sa kanila. Hindi lang nito binago ang buhay nila, binago rin nito ang ugali nila. At hindi ko alam kung kilala ko pa ang mga taong nasa harap ko ngayon. Maya-maya pa, bumukas ang pinto galing sa garden. Pumasok si Ricardo, ang laki na ng ipinagbago niya. Mataba na siya ngayon. Malaki ang tiyan na halatang busog sa masasarap na pagkain at alak. Namumula ang mukha niya. Medyo lasing na yata. Suot niya ang isang sweater na halatang branded.
Siguro ay mas mahal pa ang presyo ng damit na iyon kaysa sa buong pensyon ko sa isang buwan. May hawak siyang baso ng wine sa isang kamay. Nakita niya ako. Tumigil siya saglit. Inaasahan ko nangingiti siya. Inaasahan ko na sasabihin niyang, "Tay, salamat at nakarating ka." Pero hindi. Tinignan niya ako na parang nagulat siya. Hindi gulat na masaya, kundi gulat na parang hindi makapaniwala na tinotoo ko ang sinabi ko. "Pumunta ka talaga," sabi niya. Malamig. Walang tono. Parang sinasabi niyang, "Bakit ka pa nandito?" Walang manuputay, walang Merry Christmas, wala man lang kumusta ang biyahe mo. Lunok. Nilunok ko ang pait. Ngumiti ako. Pinilit kong ngumiti kahit na gusto nang tumulo ng luha ko. "Siyempre naman anak," sabi ko. "Nangako ako eh. Saka, namimiss ko na kayo. Namimiss ko na ang mga bata." Tinaas ko ang kahon na hawak ko. Ang kahon ng leche flan. Tsaka may dala ako, dagdag ko. "Niluto ko kaninang umaga. Recipe ng nanay nyo, mainit-init pa." Lumiwanag ang mukha ko habang sinasabi ko iyon. Kasi alam kong mahal nila ang luto ni Marta. Alam kong ito ang paborito ni Ricardo noong bata pa siya. Naalala ko pa na inuubos niya ang arnibal sa plato. Lumapit si Ricardo sa akin. Akala ko ay ayakapin niya ako. O kukunin niya ang kahon para ilagay sa mesa. Kinuha nga niya ang kahon, pero mabilis, padabog. Halos mahulog ito sa mga kamay ko. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ako. Naglakad siya papunta sa gitna ng kusina, kung saan nandoon ang malaking basurahan, yung stainless steel na basurahan na depedal. Kinabahan ako. "Anak?" Tawag ko. "Saan mo dadalhin yan? Ihahanda ba natin?" Hindi siya sumagot. Tumigil ang tugtog. Tumahimik ang mga bisita sa paligid. Lahat sila ay nakatingin kay Ricardo, nakatingin sa akin. Inapakan ni Ricardo ang pedal ng basurahan. Bumukas ang takip nito. Binuksan niya ang kahon ng leche flan. Sinilip niya saglit ang laman. Ang makinis na leche flan na pinaghirapan ko. Ang leche flan na puno ng alaala ni Marta. At sa harap ng lahat, sa harap ng mga mata ko, binaligtad niya ang kahon. Plak! Narinig ko ang tunog. Ang mabigat at basang tunog ng leche flan na bumagsak sa loob ng basurahan. Dumapo ito sa ibabaw ng mga gamit na tissue, sa mga tira-tirang pagkain, sa mga upos ng sigarilyo. Ang recipe ni Marta, ang pinakaiingatan niyang recipe, nasa basura na. Parang tumigil ang mundo ko. Parang sinaksak ang dibdib ko. Lumingon si Ricardo sa akin. Pagkatapos ay humarap sa mga bisita niya. Tumawa siya. Isang tawa na puno ng pangungutya. "May dessert na tayo galing sa Contis at Wildflower," sabi niya ng malakas. Sinadya niyang lakasan para marinig ng buong bahay. "Akala yata ni tatay ay mahirap pa rin tayo," dagdag niya habang tinuturo ang basurahan. "Akala niya kailangan pa nating kumain ng lutong bahay." Baduy, nagputukan ang tawanan. Ang mga kaibigan niya, ang mga sosyal na bisita, tumawa silang lahat. "Oo nga naman," sabi nung isang babae. "Ang cheap naman. Baka walang pambili," sabi nung isa pa. Tawanan, halakhakan. Tumingin ako sa mga apo ko. Baka sakaling ipagtanggol nila ako. Baka sakaling sabihin nilang, "Di ba paborito natin yan?" Pero hindi. Nakita ko silang nagngingitian habang nakatingin sa cellphone. Parang wala silang pakialam. Tumingin ako kay Vanessa, ang asawa ni Ricardo. Nasa pintuan siya ng sala. Nakatakip ang kamay sa bibig. Pero nakita ko ang mata niya. Nakangiti. Natatawa siya sa nangyayari. Nanigas ako, ang mga paa ko. Parang nakapako sa sahig na marmol. Ang mga kamay ko. Nanginginig. Ang amoy ng mamahaling pagkain sa paligid ay biglang naging nakakasulasok. Ang tunog ng mga basong nagkikilingkingan ay parang naging matinis na ingay sa tenga ko. Wala akong maramdaman kundi lamig. Hindi galit. Hindi pa galit ang nararamdaman ko noon. Kundi sakit. Sobrang sakit. Tinignan ko si Ricardo. Ito ba ang anak ko? Ito ba ang batang tinuruan kong magbike? Ang batang karga-karga ko kapag inaapoy ng lagnat? Ito ba ang lalaking tinulungan ko noong walang-wala siya? Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi ko kilala. Suot niya ang damit na binili ng pera ko. Nakatira siya sa bahay na pinundar ng sakripisyo ko, pero ang trato niya sa akin ay parang isang basahan, parang basura, gaya ng pagturing niya sa leche flan ng nanay niya. Tiningnan ko ang basurahan. Nandoon ang alaala ni Marta, nakahalo sa dumi. At nung sandaling iyon, may naintindihan ako. Hindi lang leche flan ang itinapon niya.
Itinapon niya ang respeto, itinapon niya ang pagmamahal, itinapon niya ako. At ang masakit pa, pinagtawanan niya ito. Ginawa niyang biro ang pagmamahal ko sa harap ng ibang tao. Wala akong sinabing salita, wala akong maisip na sabihin. Ang tanging naririnig ko lang ay ang eko ng tawa nila at ang tunog ng puso ko na unti-unting nadudurog at nagiging yelo. Nanatili akong nakatayo doon ng ilang segundo o baka ilang minuto. Hindi ko na alam. Nawala na ang konsepto ng oras. Ang tanging malinaw lang sa akin ay ang mukha ni Ricardo. Ang mukha niyang puno ng kayabangan, puno ng alak, at walang bahid ng pagsisisi. Bumalik na sila sa pagkukuwentuhan, parang walang nangyari. May nagbukas ulit ng bote ng wine. May kumuha ng horse de Uvres o pulutan. Nakalimutan na nila agad na may isang matanda na nakatayo sa gitna ng kusina. Isang matanda na hiniya nila. May kung anong namatay sa loob ko nung sandaling iyon. Hindi ako sumigaw. Dati. Kung nangyari ito noong bata pa ako, baka nasuntok ko siya. Baka nagwala ako. Baka isinumbat ko lahat ng ibinigay ko. Pero matanda na ako. At pagod na ako. At higit sa lahat, na-realize ko na hindi nila deserve ang galit ko. Hindi nila deserve ang emosyon ko. Dahil para sa kanila, wala lang ako. Kaya bakit ko aaksayahin ang lakas ko sa mga taong wala namang pakialam? Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang nanginginig kong mga kamay. Tinignan ko ulit si Ricardo. Nakatalikod na siya sa akin. Kausap ang isang kumpare niya. Tumatawa habang hawak ang wine glass. Uuwi na ako, sabi ko. Mahina lang, halos pabulong, walang nakarinig. O baka may nakarinig, pero hindi lang pinansin. Wala man lang nagtanong kung bakit. Wala man lang nagsabi na, "Tay, kain muna kayo." Wala. Tumalikod ako. Naglakad ako pabalik sa foyer. Dumaan ulit ako sa ilalim ng napakalaking chandelier. Kanina, nung pumasok ako, ang tingin ko sa chandelier na ito ay simbolo ng tagumpay ng anak ko. Ngayon, habang tinitignan ko ito, ang nakikita ko na lang ay bubog. Matatalim na bubog na kumikinang pero nakakasugat. Binuksan ko ang pinto. Lumabas ako sa gabing malamig. Ang hangin ng Disyembre ay sumampal sa mukha ko. Pero mas malamig pa rin ang naramdaman ko sa loob ng bahay na iyon. Naglakad ako papunta sa kotse ko. Ang luma kong Toyota, nakaparada sa gilid ng mga BMW at Mercedes, dati. Nahihiya ako sa kotse ko kapag itinatabi ko sa mga sasakyan nila. Pero ngayon, habang binubuksan ko ang pinto ng luma kong sasakyan, naramdaman ko na mas may halaga pa ito kaysa sa lahat ng kotseng nandoon. Dahil ang kotseng ito, kahit luma, ay galing sa marangal. Ang mga kotse nila, galing sa limos ng ama na hindi naman nila kayang respetuhin. Pinaandar ko ang makina. Umugong ito ng malakas. Wala ni isa man lang ang lumabas para tignan kung nakaalis na ako. Wala ni isang anino sa bintana. Umatras ako at nagmaneho palabas ng gate. Ang biyahe pa uwi ay napakatahimik. Pinatay ko ang radyo. Ayoko ng ingay. Ang tanging kasama ko lang ay ang dilim ng kalsada at ang liwanag ng mga poste ng ilaw sa Slex. 3 oras. 3 oras akong nag-isip. Paulit-ulit na nag-play sa utak ko ang eksena. Ang tunog ng leche flan na bumagsak. Plak. Ang tawa ni Ricardo. Ha ha ha. Ang tingin ng mga apo ko. Sa bawat kilometro na nilalampasan ko. Unti-unting nagbabago ang nararamdaman ko. Kanina, puro sakit. Puro awa sa sarili. Kawawa naman ako, sabi ko sa sarili ko kanina. Bakit nila ako ginaganito? Pero habang papalapit ako sa Batangas, ang awa ay napalitan ng ibang emosyon. Kalinawan, clarity. Bigla kong nakita ang lahat ng malinaw sa loob ng maraming taon. Nagbulag-bulagan ako kapag hindi sila tumatawag. Ang sabi ko, busi lang sila. Kapag hindi sila bumibisita. Ang sabi ko, mahirap ang biyahe. Kapag humihingi sila ng pera at hindi nagbabayad. Ang sabi ko, pamilya naman kami. Pero ngayong gabi, tinanggal nila ang piring sa mga mata ko. Hindi sila busy. Hindi mahirap ang biyahe. Sadyang wala lang silang respeto. Tinitignan lang nila ako bilang isang ATM machine. Isang bangko na pwedeng kuhanan ng pera kapag kailangan. At kapag wala nang maibigay, ay basura na. Isang gatasang baka na kapag tuyo na, ay pwede nang katayin. Kumuyom ang kamay ko sa manibela, tumulo ang luha ko. Pero isa lang, isang butil ng luha
At pagkatapos nun, tuyo na. Wala na akong luhang iaaksaya sa kanila. Pagdating ko sa bahay ko sa Batangas, madilim, walang ilaw, pero sa totoo lang, mas panatag pa ang loob ko dito sa madilim at maliit na bahay kaysa sa maliwanag na mansion sa Alabang. Dito, walang plastic. Dito, walang nagpapanggap. Umupo ako sa mesa at doon, nagsimula akong magdesisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. Hindi ako makatulog. 2:00 na ng madaling araw pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Nakaupo ako sa lumang silya sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na sumisilip sa bintana sa katahimikan ng gabi. Binalikan ko ang nakaraan. Binalikan ko kung paano nagsimula ang lahat. Taong 1979 noon. Naalala ko pa ang amoy ng semento at alikabok. Kami ni Marta. Bata pa kami noon. Puno ng pangarap pero walang laman ang bulsa. Nagsimula kami sa isang hiram na pick-up truck. Luma na iyon. Laging nasisiraan. Ang opisina namin? Ang mesa sa kusina ng maliit naming apartment. Ako ang foreman. Ako ang driver. Ako ang kargador. Si Marta naman ang accountant. Siya ang secretary. Siya ang tagaluto ng pagkain ng mga trabahador. Naalala ko pa ang mga gabi na umiiyak si Marta dahil wala kaming pambayad sa supplier. Naalala ko na naghahati kami sa isang pirasong tuyo at sinangag para lang may maipakain kami sa mga anak namin. Para kay Ricardo, kay Bernardo, at kay Tomas. Lahat ng pagod, lahat ng pawis, lahat ng sakripisyo para sa kanila. Gusto naming ibigay sa kanila ang buhay na hindi namin naranasan. Ayaw naming maranasan nila ang magutom. Ayaw naming maranasan nila ang mapahiya dahil walang pera. At sa awa ng Diyos at sa sipag namin, lumago ang kumpanya, naging A&M Builders. Mula sa maliit na kontrata sa paggawa ng bakod, naging paggawa ng bahay, hanggang sa naging paggawa ng mga building at mall. Yumaman kami. Hindi lang basta mayaman. Sobrang yaman noong 2009. Nang maramdaman ko na pagod na ako at gusto ko nang magpahinga kasama si Marta, ibinenta ko ang kumpanya. Nabenta ko ito sa halagang 900 milyong piso. Isipin mo iyon, 900 milyon. Isang halaga na hindi ko aakalain na mahahawakan ko sa buong buhay ko. At ano ang ginawa ko? Dahil mahal ko ang mga anak ko. At dahil ayaw kong mag-away-away sila kapag nawala ako, hinati ko na ang pera habang buhay pa ako. Tinawag ko silang tatlo. Si Ricardo, ang panganay. Binigyan ko ng 300 milyong piso. Sabi niya gusto niyang magtayo ng investment firm. Sabi ko, sige anak, ipakita mo ang galing mo. Si Bernardo, ang pangalawa. Binigyan ko ng 250 milyong piso para daw sa real estate business niya. Sabi ko, galingan mo, magpatayo ka ng magagandang bahay. Si Tomas, ang bunso. Binigyan ko ng 200 milyong piso. Gusto niyang magkaroon ng restaurant chain. Sabi ko, pakainin mo ng masarap ang mga tao. Nagtabi lang ako ng 150 million para sa amin ni Marta. Sapat na iyon para sa gamot at simpleng buhay. Akala ko tama ang ginawa ko. Akala ko magpapasalamat sila. Akala ko gagamitin nila ang pera para gumawa ng kabutihan, para maging mas mabuting tao. Pero nagkamali ako. Naging lason ang pera. Sa halip na maging mapagkumbaba, naging mayabang sila. Sa halip na maging masipag. Naging tamad sila at umasa na lang sa yaman. At ang pinakamasakit, nakalimutan nila kung saan galing ang pera. Nakalimutan nila na ang bawat pisong hawak nila ay galing sa kalyo ng mga kamay ko, galing sa puyat ng nanay nila. Naging hambog sila. Bumili ng magagarang kotse. Nagpatayo ng mansion. Nagsuot ng mamahaling damit. Pero ang ugali? Nabulok. Habang iniisip ko ito, napatingin ako sa litrato ni Marta sa dingding. Kasalanan ba natin, mahal? Tanong ko sa kanya. Masyado ba natin silang inispoil? Masyado ba tayong nagbigay? Alam ko ang sagot. Minsan, ang sobrang pagmamahal ay nakakasama. Binigyan namin sila ng lahat ng gusto nila, kaya hindi nila natutunan ang halaga ng paghihirap, hindi nila natutunan ang utang na loob. Napailing ako. Ang 900 million na iyon ang naging sumpa sa pamilya namin. Pero ngayong gabi, habang nakaupo ako sa dilim, na-realize ko na hindi pa huli ang lahat. Ako ang nagbigay,
Ako rin ang pwedeng bumawi. Tumayo ako. Pumunta ako sa lumang cabinet sa kwarto. Sa pinakailalim na drawer, binuksan ko ito. Bumungad sa akin ang amoy ng lumang papel. Kinuha ko ang isang makapal na brown envelope. Nakatali ito ng rubber band. Ito ang mga dokumento noong ibinigay ko ang pera sa kanila. Ang mga kontrata. Ang mga kasulatan, hindi nila alam. O baka nakalimutan na nila dahil sa sobrang pagkalasing sa yaman na hindi ko basta-basta ibinigay ang pera. Ako si Ramon, isang kontraktor. Hindi ako nagtatayo ng gusali ng walang safety measures. Hindi ako pumapasok sa kontrata ng walang exit clause. Binuksan ko ang envelope. Binasa ko ang mga papeles sa ilalim ng liwanag ng lampara. Napangiti ako. Isang ngiti na malungkot pero puno ng determinasyon. Nandito ang sagot. Nandito ang kapangyarihan. Ang 900 million. Ang mga bahay. Ang mga negosyo sa mata ng batas. At sa pirma ng mga papel na ito, akin pa rin ang mga iyon. Sinabi ni Ricardo na hindi na sila mahirap. Nagkakamali siya dahil sa Lunes. Ipapaalala ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng magsimula sa wala. Isinara ko ang folder. Humanda kayo? Bulong ko sa hangin. Bukas na bukas din. Tatawagan ko ang abogado ko. Nakatitig ako sa brown envelope na nasa ibabaw ng mesa. Matagal ko itong hindi ginalaw. Sa totoo lang, ayoko naman talagang galawin ito. Dahil ang folder na ito. Ito ang huling alas ko. Ito ang huling baraha na ayaw kong ilabas. Kasi kapag inilabas ko ito, alam kong wala nang balikan, pero kailangan na. Binuksan ko ang rubber band na nakapulupot dito. Lutong-luto na ang goma dahil sa kalumaan. Napigtas ito agad. Tumalsik ang goma sa sahig. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng lumang papel ay sumingaw. Amoy ng nakaraan. Amoy ng panahong kami pa ang may kontrol sa lahat. Isa-isa kong inilatag ang mga dokumento sa mesa. Habang binabasa ko ang mga ito, parang naririnig ko ang boses ni Marta, ang asawa ko. Naalala ko yung gabing pinipirmahan namin ang mga papeles na ito. 15 taon na ang nakakaraan. Nasa opisina kami ng abogado noon. Medyo nag-aalangan ako noon. Sabi ko kay Marta, "Mahal, kailangan pa ba talaga ng ganito karaming kondisyon? Baka isipin ng mga bata na hindi natin sila pinagkakatiwalaan." Pero hinawakan ni Marta ang kamay ko. Tinitigan niya ako sa mata. Yung tingin na seryoso. Yung tingin ng isang ina na mas nakakakilala sa mga anak niya kaysa sa akin. Sabi niya, "Ramon, makinig ka. Ang pagbibigay na walang limitasyon ay nagiging permiso. Permiso para abusuhin ka." Dagdag pa niya, "Mahal natin sila." Oo. Pero hindi natin hawak ang kinabukasan. Paano kung magbago sila? Paano kung lamunin sila ng pera? Kailangan natin ng proteksyon. Hindi para sa atin, kundi para sa kanila rin. Para hindi sila tuluyang maligaw. Tama si Marta, matalino talaga ang asawa ko. Noon, hindi ko masyadong naintindihan. Akala ko overacting lang siya. Pero ngayon, habang nakaupo ako mag-isa sa bahay na ito, matapos itapon ng anak ko ang alaala niya sa basurahan, naiintindihan ko na. Kinuha ko ang unang dokumento. Ito ang kasulatan para sa 200 milyong piso na ibinigay ko kay Ricardo. Binasa ko ang Clause 4. Nakasulat doon ng malinaw, Revocable Trust. Ibig sabihin, ang pera ay nasa pangalan ng trust fund. At ako, si Ramon, ang grantor, may karapatan akong bawiin ang principal amount at ang lahat ng kinita nito kapag napatunayan na ang beneficiary o ang tumatanggap ay hindi karapat-dapat o kung gusto lang bawiin ang grantor. Ganun kasimple. Si Ricardo, nung pinirmahan niya ito, hindi niya binasa. Masyado siyang excited makuha ang tseke. Masyado siyang atat na maging CEO ng sarili niyang kumpanya. Pirma lang siya ng pirma habang nakangiti. "Salamat, Tay. The best ka talaga," sabi niya noon. Hindi niya alam. Ang best na tatay ay naglagay ng tali, isang tali na pwedeng hilahin pabalik anumang oras. Kinuha ko naman ang dokumento para kay Bernardo, ang 250 milyong piso para sa real estate business niya. Binasa ko ang kontrata. Hindi ito regalo, ito ay loan. Isang pautang na walang interes, pero pautang pa rin. At ang collateral o ang sanla. Ang mismong mga lupa at properties na bibilhin niya, nakasulat sa Clause 7, Demandable upon notice. Ibig sabihin, pwede kong singilin ang buong halaga, anumang oras na gustuhin ko.
At kapag hindi niya nabayaran sa loob ng 72 oras, mapupunta sa akin ang lahat ng properties. Si Bernardo, hindi rin nagbasa. Ang sabi lang niya noon, Tay, sigurado akong dodoblehin ko ang pera mo. Oo, dumoble nga. Pero nakalimutan niyang bayaran ang respeto sa akin. At ang huli, kay Tomas, ang bunso, ang 200 million para sa restaurant. Ang kasunduan namin ay partnership. Ako ang silent partner. Pero ako ang may hawak ng 51% ng ownership. Nakasulat dito, majority control. Ibig sabihin, kahit ako ay tahimik lang sa gilid, ako pa rin ang may huling salita. Pwede kong ipasara ang kumpanya. Pwede kong tanggalin siya sa pwesto. Pwede kong ibenta ang lahat ng asset. Napansin ko na nanginginig ang kamay ko habang hawak ang mga papel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kapangyarihan na hawak ko. Sa loob ng maraming taon, nagmukha akong kawawa. Nagmukha akong hingian ng pera. Nagmukha akong matandang walang silbi. Pero sa totoo lang, ako ang hari. Ako ang may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Pinahiram ko lang sa kanila ang korona. At dahil ginamit nila ito para tapakan ako, babawiin ko na ito. Tinignan ko ang orasan sa dingding. 4:00 na ng madaling araw, malapit na ang Lunes. Malapit nang magbukas ang mga bangko. Malapit nang magbukas ang korte. Inayos ko ang mga dokumento. Binalik ko sa folder. Ngayon, wala nang atrasan. Humiga ako saglit sa sofa. Ipinikit ko ang mga mata ko. Marta, bulong ko. Bantayan mo ako. Gagawin ko na ang sinabi mo. Turuan natin sila ng leksyon. Naramdaman ko ang simoy ng hangin na pumasok sa bintana. Malamig, payapa. Para bang sinasabi ni Marta na, sige lang, Ramon. Gawin mo ang nararapat. Lunes ng umaga. Sumikat ang araw sa Batangas ng napakaliwanag. Pero para sa akin, iba ang liwanag ngayon. Dati, ang Lunes ay araw ng lungkot. Araw ng paghihintay kung tatawag ba sila o hindi. Pero ngayon, ang Lunes na ito ay araw ng hustisya. Nagtimpla ako ng kape. Barako, matapang, walang asukal. Umupo ako sa beranda. Pinanood ko ang mga manok na naghahanap ng pagkain sa lupa. Kalmado ako. Napakakalmado ko. Yung klase ng kalmado bago dumating ang bagyo. Pagpatak ng 8:00 ng umaga, kinuha ko ang cellphone ko. Hinanap ko ang pangalan sa contacts. Ati, Francisco Delgado, si Kiko. Ang kababata ko, ang kaklase ko noong college, at ang abogado ng pamilya sa loob ng 30 taon. Siya ang gumawa ng lahat ng kontratang binasa ko kagabi. Pinindot ko ang call. Nagring, 1, 2, 3. Hello? Ramon? Sagot ng boses sa kabilang linya. Medyo paus pa. Napatawag ka ng maaga ah. Kumusta? Kumusta ang reunion? Huminga ako ng malalim. Magandang umaga, Kiko, sabi ko. Seryoso ang boses ko. Naramdaman siguro niya agad na hindi ito social call lang. Tumahimik siya. Kiko, pagpapatuloy ko. Nasa opisina ka na ba? Papunta pa lang. Bakit? May problema ba? May ipapagawa ako sa'yo. At gusto ko, gawin mo agad ngayong araw. Huminto ako saglit. Uminom ako ng kape. Gusto kong i-activate ang lahat ng protective clauses sa mga kontrata ng mga anak ko. Katahimikan. Sobrang tahimik sa kabilang linya. Parang naputol ang tawag. Kiko, nandyan ka pa ba? Ramon. Narinig ko ang boses niya. Halatang nabigla. Lahat? As in? Lahat? Lahat. Madiin kong sagot. Ang trust fund ni Ricardo, ang loan ni Bernardo, ang partnership kay Tomas. Lahat yan, bawiin mo. I-freeze mo, ipasara mo. Ramon, sabi ni Kiko. Ang tono niya ay nag-aalala. Alam mo kung ano ang mangyayari, di ba? Guguho ang negosyo nila. Mawawalan sila ng access sa pera. Mako-confiscate ang mga bahay at sasakyan. Para mo na silang pinatay sa hirap. Alam ko, sagot ko. Sigurado ka ba? Baka naman galit ka lang ngayon. Baka pwede nating pag-usapan muna. Mga anak mo pa rin sila. Napapikit ako. Naalala ko ang leche flan sa basurahan. Naalala ko ang tawa nila. Kiko, sabi ko. Nung Sabado, nagpunta ako sa kanila. Dala ko ang recipe ni Marta. Tinapon ni Ricardo sa basura sa harap ng mga bisita niya at pinagtawanan nila ako. Sinabi nilang, mahirap ako. Narinig ko ang pagsinghap ni Kiko sa kabilang linya. Kilala niya si Marta,
Alam niya kung gaano kahalaga ang recipe na iyon. Diyos ko, bulong ni Kiko. Kaya gawin mo na, Kiko, utos ko. Hindi ito dahil sa galit. Ito ay dahil kailangan nilang malaman na ang perang ipinagmamalaki nila ay galing sa taong binaboy nila. Wala nang tanong-tanong si Kiko. Sige Ramon. Naiintindihan ko na. Pagdating ko sa opisina, ihahanda ko ang mga writ of execution. Tatawagan ko ang mga bangko. Tatawagan ko ang Registry of Deeds. Salamat Kiko. Asahan mo. Bago magtanghalian. Simula na ang proseso. Ibinaba ko ang telepono. Inubos ko ang kape ko. Nagsisimula na. Ang mga domino ay isa-isa nang tutumba. Hindi ako masaya. Walang amang magiging masaya na makitang nahihirapan ang mga anak niya. Pero kailangan ito. Gaya ng paggagamot sa sugat na nagnanaknak. Masakit linisin, mahapdi lagyan ng gamot. Pero kung hindi mo gagawin, kakalat ang lason at mamatay ang buong katawan. Ang kayabangan nila ay ang lason at ako ngayon ang gamot na mahapdi. Bumalik ako sa loob ng bahay. Nagwalis ako. Nagdilig ng halaman. Namuhay ako ng normal habang sa Maynila. Alam kong nagsisimula na ang bagyo. Hinintay ko ang pagtunog ng telepono ko. Alam kong tatawag sila at tama ako. Hindi pa nga umaabot ang tanghalian. Nagsimula nang mag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Miyerkules. 2 araw matapos kong kausapin si Kiko. Dito sa Batangas. Tahimik ang paligid. Ang ingay lang ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng dahon ng mangga. Pero sa Maynila, alam kong panik na ang nararamdaman nila. Nakatanggap ako ng update galing kay Kiko kanina. Nagsimula kay Ricardo. Ang kwento sa akin ni Kiko. Nasa bangko daw si Ricardo nung Lunes ng hapon. Magwi-withdraw sana para sa payroll ng mga empleyado niya. Pag-abot niya ng tseke, binalik ito ng teller. Sir, I'm sorry, sabi daw ng teller. Frozen po ang account. Revoked na po ang trust fund authority ninyo. Anong revoked? Sigaw daw ni Ricardo. Ako ang may-ari nito. Sir, ang principal owner po ay si Mr. Ramon de la Cruz at iniutos niya na bawiin ang lahat ng assets. Nahiya daw si Ricardo. Pinagtitinginan ng mga tao. Pulang-pula ang mukha. Walang nagawa kundi lumabas ng bangko na walang dala. Si Bernardo naman, dumating ang sheriff sa subdivision project niya. Dala ang foreclosure notice. Itinigil ang construction. Pinaalis ang mga trabahador. Ang mga lupa na akala niya ay sa kanya ay may nakalagay na ngayong karatula, property repossessed. Tinawagan siya ng mga investors niya. Galit na galit, naghahanap ng pera. Pero wala siyang maibigay. Dahil pati ang personal accounts niya na nakatali sa collateral ay freeze na rin. At si Tomas. Dumating ang mga truck ng supplier sa restaurant niya. Hindi nagbaba ng pagkain, kundi naniningil ng utang. At dahil ako ang majority partner. Nagpadala ako ng sulat sa management. Ipinatigil ko ang operations. Sarado ang restaurant, walang kita. Gumuho ang mundo nila sa loob lang ng 48 oras. Ang mga kotseng mamahalin? Hindi na nila mailalabas dahil baka hatakin ng bangko. Ang mga credit card? Declined lahat. Ngayon, nararamdaman na nila ang hirap. Ang cellphone ko ay kanina pa umiilaw. Ricardo calling, Bernardo calling, Tomas calling, Vanessa calling, 50 tawag, 100 tawag. Nakatingin lang ako sa screen. Nakikita ko ang pangalan nila. At nai-imagine ko ang mukha nila. Takot, taranta, galit, dati. Naghihintay ako buong araw na tumawag sila. Kahit 5 minuto lang, kahit high-tay lang, pero hindi nila ginawa. Ngayon, gusto nila akong kausapin. Hindi dahil namimiss nila ako, kundi dahil kailangan nila ako, dahil kailangan nila ang pera ko. Hindi ko sinagot. Hinayaan kong tumunog ang telepono hanggang sa mamatay ang baterya. Hinayaan kong maramdaman nila ang katahimikan. Yung katahimikan na naramdaman ko nung umalis ako sa bahay nila. Yung scene zone, yung inbox. Masakit, di ba? Masakit kapag binaliwala ka. Huwebes ng umaga, binuksan ko ulit ang telepono. Tumawag ulit si Ricardo. Ibang number ang gamit. Siguro nakitawag sa ibang tao dahil cut na ang line niya. Sinagot ko, "Hello." Sabi ko, kalmado. "Tay!" Sigaw niya agad. Boses na nanginginig. "Anong nangyayari? Bakit sarado ang accounts ko? Sabi ng bangko ikaw daw ang may gawa. Pagkakamali ito, di ba? Nahack ka ba?"
Napatawa ako ng mahina. Walang pagkakamali, Ricardo. Sagot ko. Anong walang pagkakamali? Tay, hindi ako makapagpasweldo. Mawawala ang kumpanya ko. Ibalik mo ang pera. Pera mo? Tanong ko. Kailan pa naging pera mo yun, Ricardo? Di ba sa akin yun? Pinahiram ko lang sa'yo. Tay naman, huwag ka namang magbiro ng ganito. Dahil ba to sa leche flan? Dahil lang sa lecheng pie na yon? Kumulo ang dugo ko. Hanggang ngayon. Hindi pa rin niya naiintindihan. Oo, Ricardo. Sabi ko ng madiin. Dahil sa leche flan. At dahil sa tawa niyo. At dahil sa pambabastos niyo. Tay, sorry na. Okay? Sorry na. Ibalik mo na ang access ko, please. Ang bilis ng sorry niya. Parang switch ng ilaw. Walang laman. Peke. Huli na ang lahat, Ricardo, sabi ko. Basahin mo ang kontrata. Clause number 4. Binawi ko na. Akin na ulit. Hindi pwede to. Idemanda kita. Banta niya. Sige, hamon ko. Subukan mo. Pero paano ka magbabayad ng abogado kung wala kang pera? Ang abogado mo ngayon, si Attorney Francisco, ay abogado ko rin at kakampi siya sa akin. Tumahimik siya. Narinig ko ang hikbi niya. Umiiyak na ang malaking tao. Tay, maawa ka. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako naawa kasi nung ako ang nakatayo sa kusina niya, wala akong narinig na awa mula sa kanya. Tawa lang ang narinig ko. Kaya ngayon, iyak naman niya ang pakinggan niya. Linggo ng umaga. 1 linggo na ang nakalipas mula nung reunion. Nasa sala ako. Nagbabasa ng dyaryo. Narinig ko ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Sumilip ako sa bintana. Dumating sila. Pero hindi na sila kasing yabang tignan gaya ng dati. Ang sasakyan ni Ricardo ay hindi ang BMW niya, kundi isang lumang van na mukhang hiniram lang. Siguro ay narimata na ang mga luxury cars niya. Si Bernardo at Tomas ay nakasakay din doon. Bumaba sila. Nakita ko ang itsura nila. Si Ricardo, ang laki ng ipinayat. Maitim ang ilalim ng mata. Gusot ang damit. Wala na ang arrogance. Wala na ang kayabangan. Si Bernardo. Magulo ang buhok. Panay ang kamot sa ulo. Parang tarantang-taranta. Si Tomas, nakayuko lang. Parang hiyang-hiya. Lumabas ako ng pinto. Hinarang ko sila sa gate pa lang. Ayokong papasukin sila sa bahay ko. Ang bahay na ito ay sagrado. Bawal ang negatibo dito. Tay! Tawag ni Ricardo nang makita ako. Tumakbo siya palapit sa gate. Humawak sa rehas. Tay, please. Kausapin mo kami. Nakatayo lang ako. Nakahalo kip-kip. Bakit? Tanong ko. Tay, sira na kami. Ubos na. Wala na kaming pera. Pinalayas na kami sa opisina. Pati bahay ko, may notice na rin. Tapos? Sabi ko. Tay, anak mo kami. Sigaw ni Bernardo. Dugo at laman mo kami. Bakit mo kami ginaganito? Tatay ka namin. Tinignan ko sila isa-isa. Ngayon, sabi ko ng dahan-dahan. Ngayon nyo lang naalala. Natatay nyo ako? Nung may pera kayo. Nung nasa ituktok kayo. Tatay nyo ba ako? O isa lang akong matandang abala sa party nyo? Nagsisi na nga kami eh. Katwiran ni Ricardo. Nagsisi kayo dahil nahuli kayo. Nagsisi kayo dahil nawala ang pera. Pero kung hindi ko binawi ang pera, magsisisi ba kayo? Hindi. Siguro pinagtatawanan nyo pa rin ako hanggang ngayon. Binuksan ko ang gate, pero hinarangan ko ang daan. Alam nyo ba kung bakit ko ginawa ito? Tanong ko. Hindi sila makasagot. Dahil tinapon nyo ang leche flan ng nanay nyo, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa emosyon. Ang leche flan na yon. Hindi lang yon pagkain. Ako yon. Ang nanay nyo yon. Ang pagmamahal namin yon. Nung tinapon nyo yon sa basura, para nyo na ring sinabi na basura ang lahat ng sakripisyo namin para sa inyo. Lumuhod si Tomas, ang bunso, umiiyak. Tay, patawad po. Alam ko mali ako. Patawad po. Si Tomas lang ang nakikita kong medyo totoo ang iyak, pero hindi pa sapat. Tumayo ka dyan, Tomas, sabi ko. Hindi ko kailangan ng luhod nyo. Kailangan ko na matuto kayo. Tay, ibalik mo na please, pakiusap ni Ricardo. Paano kami mabubuhay? Ngumiti ako ng mapait, edi magtrabaho kayo. Gaya ng ginawa ko nung kaedad nyo ako. Gaya ng ginawa namin ng nanay nyo. Mag-umpisa kayo sa wala. Matuto kayong kumita ng perang pinagpaguran nyo. Hindi yung perang hinihintay nyo lang na mahulog mula sa akin. Pero, tay, mahirap. Reklamo ni Bernardo. Talagang mahirap. Sigaw ko. Mahirap ang buhay.
At dahil pinalambot ko kayo sa pera, nakalimutan niyo kung paano maging matatag. Nakalimutan niyo kung paano maging tao. Tumalikod ako. Umuwi na kayo. Wala kayong mapapala dito ngayon. Tay! Huwag mo kaming talikuran! Sigaw ni Ricardo. Humarap ako ulit. Huling beses, hindi ko kayo tinalikuran. Tinuturuan ko lang kayo na tumayo sa sarili niyong paa. Sa ngayon, isipin niyo muna ang ginawa ninyo. Ang pera, akin muna yon. At baka hindi ko na ibalik kailanman. Pumasok ako sa bahay. Isinara ko ang pinto. Nilako ito. Rinig na rinig ko ang iyak at katok nila sa labas. Masakit. Masakit sa dibdib ng isang ama. Pero kailangan kong maging matigas. Dahil kung bibigay ako ngayon, kung bubuksan ko ang pinto at ibabalik ang pera, walang magbabago. Babalik lang sila sa dati. At masasayang lang ang leksyon na ito. Umupo ako sa sofa. Tumingin ako sa litrato ni Marta. Ginawa ko na mahal, bulong ko. Masakit pala, pero tama ito. Tama ito. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo. Hanggang sa naging mga buwan. Ang bahay ko dito sa Batangas ay nanatiling tahimik. Dati, ang katahimikan na ito ang kinatatakutan ko. Dati, ang bawat minutong hindi tumutunog ang telepono ay parang parusa. Pakiramdam ko noon ay pinagkaitan ako ng mundo. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Pero ngayon, iba na. Ang katahimikan ay naging musika sa mga tainga ko. Hindi na ito katahimikan ng pag-iisa. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Peace of mind. Sa wakas. Wala nang naghihintay ng tawag na hindi darating. Wala nang umaasa sa bisitang hindi sisipot. Natuto akong mabuhay para sa sarili ko. Sa loob ng 70 taon, nabuhay ako bilang anak, bilang asawa ni Marta, bilang ama ni Ricardo, Bernardo at Tomas, bilang boss ng kumpanya, laging para sa iba, laging inuuna ang iba, ngayon lang. Sa edad na 73, ngayon ko lang natutunan kung paano maging si Ramon lang. Si Ramon na walang inaasikaso, kundi ang sarili niya. Binago ko ang routine ko, tuwing umaga. Gumigising ako bago sumikat ang araw, hindi para magluto ng almusal para sa iba, kundi para maglakad. Pumupunta ako sa plaza, doon sa may tapat ng simbahan. Doon, maraming kagaya ko, mga retirado, mga lolo at lola na nagpapainit sa araw. Noong una, nahihiya pa akong lumapit. Nakaupo lang ako sa isang bench. Pinapanood ang mga nagtatay chi. Pinapanood ang mga nagpapakain ng kalapati. Pero sadyang mainit ang puso ng mga Pilipino. Isang araw, nilapitan ako ni Pareng Jose, kasing edad ko rin. May hawak na chessboard. Pare, sabi niya sa akin, mukhang malalim ang iniisip natin ah. Gusto mong maglaro? Kulang ako ng kalaro eh. Pumayag ako. At doon nagsimula ang bago kong mundo. Naging kaibigan ko sila. Si Jose, si Mareng Tesi na mahilig magdala ng kakanin, si Mang Kanor na dating guro. Nagkukuwentuhan kami. Hindi tungkol sa yaman, hindi tungkol sa kung ano ang meron kami. Nagkukuwentuhan kami tungkol sa rayuma, tungkol sa panahon, tungkol sa politika na minsan ay nakaka-high blood pero tinatawanan na lang namin. Nalaman nila ang kwento ko. Hindi ko naman itinago. Sa edad nating ito, wala nang dahilan para magtago ng sikreto. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa leche flan, tungkol sa basurahan, tungkol sa pagbawi ko sa yaman. May mga nagulat. May mga nagsabing masyado raw akong naging mahigpit. Sabi ni Mareng Tesi, Ramon, anak mo pa rin sila. Baka naman pwedeng patawarin na. Ngumiti lang ako sa kanya noon. Pinatawad ko na sila, Tesi, sagot ko. Pinatawad ko na sila sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay hahayaan ko silang abusuhin ulit ako. Iba ang patawad sa pagiging tanga. Tumango si Mang Kanor. Sumang-ayon siya. Tama si Ramon. Minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa anak mo ay ang hayaan silang madapa para matuto silang bumangon ng mag-isa. Nagsimula na rin akong mag-bake ulit. Bumalik ako sa kusina. Pero hindi leche flan. Hindi ko pa kaya. Masyado pang masakit ang alaalang iyon. Sa tuwing nakikita ko ang yanera, naaalala ko ang tunog ng pagbagsak nito sa basura. Kaya iba na lang ang niluluto ko. Mga cookies, mamon, ensaymada. Yung mga simpleng tinapay na natutunan ko kay Marta noon, dinadala ko ito sa plaza tuwing Martes at Huwebes. Pinagsasaluhan namin ng mga bago kong kaibigan, kasabay ng mainit na kape
Ang sarap naman nito, Ramon, sabi ni Jose habang ngumunguya. Puwede ka nang magtayo ng bakery. Tumatawa kami. Ang sarap pakinggan ng salamat nila. Dahil totoo, wala silang kailangan sa akin. Hindi nila alam na bilyonaryo ako. Ang tingin nila sa akin ay si Ramon lang. Si Ramon na marunong mag-bake. At yung salamat nila? Hindi iyon dahil may kapalit. Hindi iyon dahil may hihingin. Nagpapasalamat sila dahil masarap ang tinapay. Ganoon lang kasimple. At ganoon katamis. Isang hapon. Habang nagdidilig ako ng halaman sa bakuran, may humintong motor. Ang kartero. Mang Ramon, tawag niya. May sulat po kayo. Nagulat ako. Wala naman akong inaasahang sulat. Ang mga bills ko ay naka-auto debit na sa bangko. Ang mga abogado ko ay tumatawag sa telepono. Kinuha ko ang sobre. Puti. Simple. Walang return address sa likod. Pero kilala ko ang sulat kamay. Ang mga letrang medyo tabingi. Ang pagkakapindot ng ballpen na madiin kay Tomas. Ang bunso ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang unang beses na nakarinig ako ng balita mula sa kanila sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos kasi nung araw na pinalayas ko sila sa gate, wala na akong nabalitaan. Pinutol ko ang komunikasyon. Nagpalit ako ng number. Sinabi ko kay Kiko na huwag akong bibigyan ng update, maliban na lang kung emergency. Pumasok ako sa loob ng bahay. Umupo ako sa paborito kong silya. Sa tapat ng bintana, huminga ako ng malalim bago ko pinunit ang gilid ng sobre. May nahulog na litrato. Pinulot ko ito. Litrato ito ni Tomas. Pero hindi na siya yung Tomas na nakita ko sa reunion. Wala na ang mamahaling relo. Wala na ang gel sa buhok. Wala na ang designer na damit sa litrato. Nakasuot siya ng apron. Puti pero may mga mantsa ng toyo at mantika. Nakangiti siya. Pero payat, maitim ang balat, mukhang pagod. Nasa likod siya ng isang malaking kawali. Mukhang nasa kusina siya ng isang karinderya o maliit na kainan. Binuksan ko ang sulat. 3 pahina. Puno ng sulat kamay. Nagsimula akong magbasa. Tay, simula ng sulat. Hindi ko alam kung babasahin mo ito. Pero sana basahin mo. Nasa Bicol ako ngayon, Tay. Sa Sorsogon. Dito ako napadpad nung nawala ang lahat. Nahihiya kasi akong manatili sa Maynila. Ang daming nakakakilala sa akin doon. Ang daming nagtatanong kung anong nangyari sa restaurant ko. Dito, walang nakakakilala sa akin. Isa lang akong dayo. Nagtatrabaho ako ngayon bilang assistant cook sa isang karinderya sa palengke. Nakakatawa, di ba? Dati, ako ang may-ari ng restaurant chain. Ako ang naguutos. Ngayon, ako ang tagahiwa ng sibuyas. Ako ang tagahugas ng pinggan kapag kulang sa tao. Ako ang tagabuhat ng sako ng bigas. Napahinto ako sa pagbabasa. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang anak ko. Ang bunsong anak ko na hindi sanay sa hirap, ngayon ay kargador sa palengke, ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Tay, ang sakit ng likod ko tuwing gabi. Ang hapdi ng kamay ko dahil sa sabon. Mainit sa kusina. Walang aircon. Maliit lang ang sweldo. Minimum wage. Pero alam mo ba, Tay? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, masarap ang tulog ko. Dati, nung nasa akin pa ang pera mo, hindi ako makatulog. Lagi akong nag-aalala kung paano palalaguin ang pera. Lagi akong takot na mawala ito. Lagi akong nagpapanggap na magaling ako kahit alam kong pera mo lang ang gamit ko. Ngayon, pagod na pagod ang katawan ko, pero payapa ang isip ko. Kasi yung 500 piso na sweldo ko sa maghapon, akin to, Tay. Pinaghirapan ko to. Bawat sentimo nito galing sa pawis ko. Walang halong hingi, walang halong utang. Tumulo ang luha ko. 1 patak, 2 patak, hanggang sa hindi ko na mapigilan. Ito ang gusto kong marinig. Tay, patuloy ng sulat. Sumulat ako hindi para humingi ng pera. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera mo. Natututo na akong pagkasyahin ang kinikita ko. Sumulat ako para magpasalamat. Salamat dahil tinuruan mo ako ng leksyon. Nung una, galit na galit ako sa'yo. Sabi ko, napakaupit mong ama. Bakit mo kami pinabayaan? Pero nung isang gabi, habang naghihiwa ako ng kamatis, naalala ko si nanay. Naalala kita. Naalala ko nung bata pa kami, nagkukuwento kayo kung paano kayo nagsimula sa wala, kung paano kayo nagtulungan. Ngayon ko lang naintindihan. Ang sarap pala ng pakiramdam na may nabuo ka gamit ang sarili mong kamay. Kahit maliit, kahit simple, basta sayo.
Patawad tay, patawad sa lahat, patawad sa leche flan, patawad sa pagiging mayabang, patawad dahil kinailangan ko pang mawala ang lahat bago ko makita ang halaga mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay ako dito. Masaya ako. Sana ikaw din. Nagmamahal, Tomas. Binaba ko ang sulat. Niyakap ko ito. Parang niyayakap ko na rin ang anak ko. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ko ulit na may anak ako. Hindi ko alam kung nasaan si Ricardo at Bernardo. Ayon sa huling balita ko kay Kiko, si Ricardo ay nasa abroad. Nagtatago sa utang. Si Bernardo naman ay nakikitira sa biyenan niya, nagkakaproblema sa asawa. Marahil ay galit pa rin sila. Marahil ay sinisisi pa rin nila ako sa pagbagsak nila. At tanggap ko yon. Hindi ko pwedeng pilitin na matuto sila. Ang buhay na ang magtuturo sa kanila, gaya ng pagturo nito kay Tomas. Tumayo ako at lumapit sa altar kung saan nakalagay ang litrato ni Marta. Inilagay ko ang sulat ni Tomas sa tabi ng frame niya. Marta, bulong ko. Tignan mo, may isa na tayong nakuha. May isa nang nakaintindi. Alam kong nakangiti si Marta ngayon sa langit. Ilang beses ko nang binasa ang sulat na yon, paulit-ulit. Sa tuwing binabasa ko ito, nararamdaman ko na naging matagumpay ako. Hindi dahil nabawi ko ang 900 million. Ang pera ay papel lang. Mauubos yan. Mawawala yan. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbawi ko sa dignidad ko at ang pagtulong sa anak ko na mahanap ang sarili niya. Maraming nagtatanong sa akin sa parke, Ramon, hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka sa malaking bahay? Ang sagot ko lagi ay isang ngiti. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang alaala ng asawa ko. Kasama ko ang kapayapaan ng loob. At ngayon, kasama ko ang pag-asa na balang araw. Baka sakaling maintindihan din ng iba ko pang anak ang leksyon. Pero kung hindi man sila bumalik, ayos lang. Dahil nagawa ko na ang tungkulin ko bilang ama. Ang tungkulin ng ama ay hindi ang ibigay ang lahat ng gusto ng anak. Ang tungkulin ng ama ay ihanda sila sa mundo. At minsan, ang mundo ay malupit. Minsan, kailangan mong maranasan ang bagyo para matutunan mong pahalagahan ang araw. Minsan, kailangan mong mawalan para malaman mo kung ano ang tunay na mahalaga. Sa mga kapwa ko magulang na nakikinig, sa mga lolo at lola, huwag kayong matakot na maging matigas kung kinakailangan. Ang pagmamahal na walang disiplina ay hindi pagmamahal, ito ay pabaya. Ang pagbibigay na walang kapalit na respeto ay hindi generosity. Ito ay pangungunsinti. Huwag niyong hayaan na tapakan ang dignidad ninyo dahil lang sa takot kayong mawala ang inyong mga anak. Dahil ang tunay na anak na nagmamahal sa inyo ay hinding-hindi kayo tatapakan at kung sakaling gawin nila iyon, karapatan ninyong bawiin ang inyong sarili. Gaya ng ginawa ko. Tinapon nila ang leche flan ko sa basura, pero pinulot ko ang sarili ko. At ngayon, mas masarap pa sa leche flan ang lasa ng buhay ko. Malaya, tahimik, at puno ng respeto sa sarili. Ako si Ramon, at ito ang kwento ng aking pagbawi. Salamat sa pakikinig at sa inyong lahat. Magandang gabi, at huwag ninyong kalilimutan, ang dignidad ay hindi nabibili ng pera, at ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng loob.